Kamusta po? Gusto ko lang po ibahagi sa inyo kung bakit kami po na nagtatrabaho sa nephrology unit na nag-aalaga sa mga pasyenteng merong chronic kidney disease ay importante po sa amin i-monitor closely yung mga electrolyte levels ng aming mga pasyente. Particularly dito sa ating diskusyon ngayon ay yung phosphate, yung calcium, at saka yung parathyroid hormone and as well as yung vitamin D. Sa mga functions ng ating kidney is to excrete yung excess amount of phosphate. Nilalabas po natin yung sobra-sobrang phosphate sa ating katawan. At the same time, tutulong po rin ang ating kidney para mag-activate ng vitamin D. Yung vitamin D po, very important po yan para po ma-maintain yung normal level ng calcium natin. Paano po pagka meron pong problema yung ating kidney? Pagka hindi na po gumagana ng maayos ang ating kidney, ang mangyayari po ay magkakaroon po ng retention ng phosphate sa ating katawan. Ang tawag po sa kondisyong ito ay hyperphosphatemia. Pagka po tumaas yung phosphate level, ang mangyayari po dyan ay magkakaroon po ng decrease in calcium level. Bakit po? Bakit po magdi-decrease yung calcium? Kasi po, tandaan nyo, ang phosphate at saka calcium, ayaw po nila sa isa't isa. So, pagka nag-increase ang phosphate, magdi-decrease ang calcium. Para po makorek ng katawan natin yung imbalance na ito, utusan po ng katawan natin na mag-release ng parathyroid hormones ang ating parathyroid glands. So, pagka nag-release po ng parathyroid hormones, ang parathyroid glands, pupunta po ito sa bloodstream at pupunta po ito sa ating mga buto. Sa buto po, ang gagawin po is i-stimulate po ng parathyroid hormone na maglabas ang ating buto ng calcium papunta sa bloodstream na maglilid po sa kondisyon na tinatawag na hypercalcemia. So, meron na po tayong hyperphosphatemia and then rebound hypercalcemia, okay? Plus the fact na pagka po hindi na gumagana na maayos yung ating kidney, ang mangyayari po dyan is magdidecrease po dyan yung active vitamin D na magdidecrease po further ng calcium level natin sa katawan na maglilid po sa release ng parathyroid hormones and then magkakaroon din po tayo ng condition again na hypercalcemia. So ano po mangyayari pag tumaas po yung calcium level sa ating katawan at saka mataas din po yung phosphate level? Marami pong pwedeng mangyari. Yung calcium lumabas sa buto natin, magkakaroon po tayo ng bone demineralization na kung saan magiging risk ang pasyente sa fracture at saka development of osteoporosis. Yan po yung bone disease component ng CKD bone disease. Ngayon po, pagka masyadong mataas yung calcium level natin at ang phosphate level natin sa ating katawan, ang mangyayari po dyan, magde-deposit po yan. De-deposit po yan sa daanan ng dugo, yung mga blood vessels po natin yan, na pwedeng mag-lead sa cardiovascular disorder. Pwedeng mag-lead sa stroke, pwedeng mag-lead sa heart attack, at pwedeng mag-increase ng cardiovascular mortality. Kaya po napaka-importante po sa amin na ma-maintain po yung balance ng phosphate, ng calcium, ng vitamin D, as well as PTH ng aming mga pasyente. Okay, so ano naman po yung mga treatment dyan? Okay, na number one, kaya nga po yung mga ibang pasyente na nag-undergo ng dialysis. Very important na effective and efficient yung dialysis. Number two is merong mga medications na pwedeng prescribe ang ating mga doktor, phosphate binders po. Usually, tinitake po siya with meals. Ang gagawin nitong gamot na to ay tutulungan tayo ma-eliminate yung excess amount ng phosphate sa ating katawan. Pwede rin mag-prescribe yung doktor ng calcimimetics na medication such as sinacalcet if yung parathyroid hormone is very high, okay, or remains high. Pwede itong mag-prescribe ang doktor ng vitamin D or activate vitamin D medications. In collaborations with our dietitians, ng mga nephrology doctors, i-advise namin yung pasyente namin na i-limit yung dietary intake ng phosphate para po mag-decrease ang phosphate. Lastly, pwede naman pong i-recommenda ng doktor yung renal transplantations kung saan mag-undergo ng operation yung pasyente, tatanggalin yung hindi na gumaganang kidney at papalitan po ng bagong kidney. Although take note, yung bone disease po may not completely be resolved. So recap lang po tayo. Bakit po napaka-importante sa aming mga dialysis patient at yung mga pasyenteng naming merong chronic kidney disease, yung phosphate, yung calcium, yung PTH or parathyroid hormone level, at yung vitamin D. Ang dahilan po nito ay pagka ang kidney natin na hindi na po gumagana ng mabuti, yung phosphate po ay mareretain sa katawan natin na magli-lead sa hypocalcemia kasi nga calcium ang phosphate. So yung calcium natin mag-decrease. Para po makorek po yung imbalance na yun,
magre-release po ang parathyroid glands ng parathyroid hormones na kung saan uutusan po ng parathyroid hormones ang ating buto na maglabas ng calcium na maglilid po sa rebound hypercalcemia. Pag kami mataas po tayong calcium at phosphate, ang mangyari sa ating katawan ay magkakaroon po tayo ng development of osteoporosis, bone disease, and possible bone fracture. On the other hand, pagka po mataas po yung calcium, mataas po yung phosphate, magdedeposito po yan sa daanan ng dugo, okay, sa mga blood vessels na maglilid po sa cardiovascular disorders like yung heart attack, yung stroke, peripheral vascular diseases. Kaya po napaka-importante po sa amin i-monitor closely itong mga laboratory level. Yun lang po, kung may natutunan po kayo dito sa video na ginawa ko, pakishare po itong information na to para po mas lalo pang ma-educate yung mga tao, particularly po yung mga merong chronic kidney disease na patient at yung mga nagda-dialysis. Okay, salamat po and have a nice day.